Mga kababayan, ngayong araw po ng Martes, April 28, 2026, meron po tayong nakikitang banta ng sama ng panahon na mabubuo sa first week po ng May. At aalamin din po natin ang iba't ibang weather system na nakakaapekto po sa ilang bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao. Pero bago ho natin simulan, hihiling lamang po ako ng pakiusap at pabor na i-like at i-share nyo po ang ating update. Maraming salamat. Kamusta na ho ng mga kababayan at pasensya na ho kayo. Ngayon lang po tayo nakapag-update. Ako po muli si Kuya Francis, ang inyo pong weather forecaster ngayong araw po ng Martes. So unahin na po muna natin ito pong tinatawag din natin na tropical cyclone threat potential. Ipapakita ko po sa ating screen. Ito po yung sinasabi ko na banta po ng sama ng panahon, pero hindi ko sinasabi na ito ay dalawang bagyo na napaparating ha. Hindi pa natin maiko-consider na bagyo ang sama ng panahon na nasa category pa lamang ng low chance para maging tropical depression. So kung makikita nyo ho sa ating mapa, sa pagitan ho ng April 27 kahapon pa ito hanggang sa May 3, 2026, may low pressure area tayo na nakikita sa may silangan po ng Visayas. Medyo malayo pa yan at sa ngayon may mga pagbabago pa. May mga chance pa magbago sa track and forecast nito at direksyon. Sa week 2 naman natin sa May 4 hanggang sa May 10, ito po yung sinasabi natin, pagpasok ng May, may mataas ng chance ng bagyo na mabubuo, no? Meron po tayong mga nakikitang dalawang sama ng panahon dito sa ating forecast. Ito po ay low pressure area na nasa low chance na category para maging tropical depression. So, ito po ba ay magiging banta at magiging isang ganap na bagyo? So, dinoble check natin yan sa ating forecast weather condition at sa ating advanced weather system. Ito po ay nakikitang magiging isang ganap lamang po na tropical depression kung ito ay hindi magbabago ng direksyon. Bagamat kung makikita nyo, nasa low chance o nasa yellow alert po ito. Ibig sabihin ito, meaning to say, ito is low chance sa category po para maging isang tropical depression. Pero hindi pa rin natin inaalis yung mga posibilidad na ito ay lumakas o pwede ring humina. So, aalamin po natin yan. So, ngayon mga kaibigan ko, mga kababayan, sana ho medyo nalinawan tayo doon sa ating tropical cyclone threat potential. Ngayon, alamin naman natin yung tinatawag din po na track ng bagyo ngayon pong nalalapit na Mayo. So, dapat alam natin yung mga paghahanda na ating dapat gawin. Kung makikita nyo sa ating screen, no, ito po, ipakita ko sa inyo. Yan yung sinasabi natin sa pagitan ng May 4 hanggang sa May 10 na mabubuo pong sama ng panahon. Yan, nakikita nyo mabuti. At yan po yung tinatawag natin na track ng bagyo para sa buwan po ng Mayo o May 2026. So, ito po, no? Narito po ang karaniwang track ng tropical cyclone o bagyo para sa buwan po ng Mayo sa Philippine Area of Responsibility. Ito po, sa track number 1 natin, posible pong mabuo sa bahagi ng Western Pacific Basin o papasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at lilihis o magre-rekurba ito pasilangan patungo sa bahagi ng Japan. So yan yung track number 1 na ating nakikita. Sa track number 2 naman natin o yung scenario number 2, posibleng mabuo sa bahagi ng Western Pacific Basin o papasok sa loob ng PAR at tatama sa Central Luzon, tutungo naman sa bahaging South China Sea. So ang sinasabi natin, ito may chance din na maging tropical depression. So bagamat nasa katamtaman chance na maging bagyo ito, hindi pa rin ninatilis ang mga posibilidad na pwede pong mangyari. So ngayon naman ay ipapakita ko sa inyo yung ating tinatawag na live weather forecast, so pinakamapa natin para din ho masundan ninyo at mai-explain kung mabuti yung mga posibilidad na pwedeng mangyari. So babalikan natin yung dalawang pinakita ko sa inyo na sama ng panahon. Ngayon po kasi may mga nakikita tayong update na dalawang malakas na bagyo daw. Actually kung titignan naman natin, hindi pa ito categorized bilang isang bagyo kasi ano pa ito, isa pa itong ganap na LPA at hindi pa ito nakikitaan sa ngayon. Tignan yung mapa natin. So kung makikita nyo, ito yan, yung tinutukoy ko na sama ng panahon. Meron pang magiging kasunod dyan, pero huwag kayong mag-alala, masyado pang malayo yan. Walang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa, pero nagiging banta na siya ngayon dahil nakikita siya sa ating advanced weather system and sa ating advanced weather forecast. So ngayon po, alamin muna natin yung mga pangunahing weather system na nakakaapekto po sa malaking bahagi ng ating bansa. So, nung nakaraan, meron tayong ridge of high pressure area. Ang tagal din po nun. Wala tayong napapansin mga ulap, no? Sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero ngayon, kung titignan nyo sa ating mapa,
medyo meron ng mga ulap na nabubuo. So ang sinasabi ng iba, sa first week din ng May o bago kalagitnaan ng May ay papasok na rin yung tinatawag na habagat. So hindi pa po, no, frontal system po ang ating tinutukoy doon o yung hangin din, no. Weather forecast natin, hangin din yung frontal system na yon, ibang hangin din yon. So ito po, sa ating forecast weather condition, sa Eastern Visayas po, sa may Surigao del Norte at Dinagat Islands, ay patuloy po may chance ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms, lalo na po sa hapon at sa gabi dahil po sa easterlies. Ang easterlies ho ay ito po yung mainit o malinsang hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. So normally talagang sobrang mainit pa ang panahon natin sa ngayon, pero unti-unti nagkakaroon ng transition para magkaroon ng mga pag-ulan. Napapansin nyo, bandang hapon, hindi na sobra talagang init o maalinsangan, no? Nagiging makulimlim na at kahapon, nakaranas ng mga pag-uulan ang ilang bahagi po ng Metro Manila. Yun po ay dahil sa localized thunderstorms. So may mga tsansa ng mga pagbabaha sa mababang lugar at landslide sa mga landslide prone area kapag ka nagkaroon po ng moderate to heavy rain sa anumang oras, lalo na ho yung mga lugar na aking binanggit. Sa parte naman po ng Metro Manila, no, at the rest ng ating bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, may chance na din na makaranas po ng mga mauulap na kalangitan with isolated rain showers or thunderstorms dahil pa rin sa easterlies. So ang tatanong sa akin, no, sabi, Kuya Francis, ang easterlies ba isang hudyat din na malapit na ang tag-ulan? So sasagutin po natin yan. Ang easterlies po ay normally nabubuo po ito kapag walang iba't ibang weather system. No? Ang ibig ko sabihin, wala tayong ITCC, wala tayong shearline. Nabubuo talaga ang easterlies kapag buwan po ng tag-init or mainit po ang panahon. Tulad ngayon, nasa summer season pa tayo, tag-init pa tayo, wala pa tayo sa tag-ulan. Asahan nyo na ang laging pangunahing weather system natin ay ang easterlies. Pero ang easterlies ho ay kaya ding magdala ng mga sama ng panahon. Tulad na lamang nito, etong LPA na medyo malayo pa, no? Ito yung sinasabi natin na nandoon sa ating advanced weather system. So ito pong easterlies ay walang kasamang ibang weather system bukod po sa localized thunderstorms. Ang localized thunderstorms kasi ay nagiging resulta lamang ng mainit o malinsang hangin o ang easterlies. Kaya yung mga pag-uulan po na ating nararanasan bandang hapon at sa paggabi dahil po sa mga localized thunderstorms. Kaya yung mga kababayan ko dyan, yung mga senior natin, naalalayan ko po kayo, tapusin po natin ang video, explain ko sa inyo mabuti kung bakit sinasabi ng iba, dalawang bagyo daw ang paparating, no? At gusto ko ding alasin yung pangamba ninyo at mai-explain at maipaunawa ko na hindi po yung dalawang bagyo. Eto po, no? Tignan nyo mabuti sa ating pinakamapa. Sa ngayon, wala tayong nakikitang pinaka-threat o banta ng super typhoon, malalakas na bagyo or mga bagyong paparating sa mga susunod na 5 hanggang 7 araw. So, sa 1 week ho yan. Pero ang sinasabi ho natin, etong banta ng LPA na mabubuo hanggang sa May 10, no? Ito po yung magsisimula ng May 4 hanggang sa May 10 at papasok, may chance na pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Bagamat may mga pagbabago pang mangyayari, ay na rin po sa pagtatala ng pag-asa, ngayong Mayo ho, may chance ng 1 hanggang sa 2 bagyo ang mabubuo. So bakit dumami, no? Kasi yung April, no, ay nasa 1 bagyo lamang. Dahil nga po pag Mayo tayo, lalo na pag pakatapusan na ng Mayo, diyan na po nabubuo ang iba't ibang weather system, lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, which ang tinutukoy ko po ay yung southwest monsoon or hanging habagat. Ang habagat po ay nabubuo sa tag-ulan, no? Pagpasok po yan ng June, July at yung mga bare months. Diyan po madalas nagkakaroon ng habagat o southwest monsoon. Bagamat wala pa naman tayong tinuturing na banta ng southwest monsoon sa ngayon, ito pong easterlies ang nagbibigay ng malinsang hangin. Ito po, no, para malinaw sa atin, ang naidudulot po na pinsala o sabihin na nating epekto ng habagat o southwest monsoon ay malakas o tuloy-tuloy na mga pag-ulan o malawak ang mga pag-ulan madadalas ang naidudulot po niyan. Kahit walang bagyo, pag meron tayong habagat o southwest monsoon, may mga pag-ulan tayong nararanasan. Kaya wag po nating hintayin o asamin na bumalik yung habagat. Kasi nga, no, ang sinasabi ng ilang mga kababayan natin, ako po, Kuya Francis, sobrang mainit. Gusto naman namin makaranas ng mga ulan, no? Kaya yung iba sinasabi, bagyo, dumating ka na, pumasok ka na sa aming bansa, sa Pilipinas. Wag po nating
asamin at naisin po na pumasok ang mga bagyo. Bagamat tinala ng Pag-asa na meron tayong tinatawag na Super El Nino. So kasi parang pagpapakinggan ho ninyo, Super El Nino, nakakatakot, no? Parang sobrang matindi talaga. Pero pag sinabi ho natin na Super El Nino, ito po yung very strong na init o strong na init o sobrang malalakas lamang o matinding pag-iinit lamang na nararanasan natin ngayon. Actually, Super El Nino na nga yung init na nararanasan natin eh. Binago lamang yung term. So ang kaakibat naman ng mga sobrang maiinit na panahon, no, Super El Nino po, yung sinasabi natin, ay yung mga madadalang na bagyo pero po malalakas. Nakita nyo yung Sinlaco na bagyo na nasa labas na ating bansa. Dulot po yun ng sobrang mainit na panahon na nakaranas na naapektuhan sa ating bansa. So saan ho medyo naunawaan yung explanation natin mga kababayan ko, no? At eto po, ang ibang tinatanong sa atin, Kuya Francis, meron bang mga super typhoon na mabubuo sa first week ng May, nung Mayo, no? Dahil meron daw silang nakikitang update na meron daw paparating na mga malalakas na bagyo. Uulitin ko ho, sa pinaka-advanced weather forecast natin, sa tropical cyclone threat potential natin, ang nakikita ho natin ay LPA na nasa low chance na category para maging isang ganap po na bagyo. So meaning to say, pag low chance na category, yan pwedeng bumaba pa, pwedeng malusaw, pero hindi banta para maging super typhoon. So ang sinasabi ko naman po na magiging sama ng panahon, sa first week and second week po ng May, ay nasa tropical cyclone threat potential lamang, malakas po ng bagyo. So ibig sabihin yun is nasa level 1 o nasa category 1 lamang po ng bagyo. Ito yung tinutukoy din natin. So ito yung masyadong malayo, yung LPA na yan, medyo malayo pa yan, bagamat hindi pa yan banta sa ngayon, yan is tinutulak po ng malinsang hangin papunta dito sa ating bansa, no? So ngayon naman, ano naman yung mga lugar na unang madadaanan ng mga sama ng panahon na mabubuo, bagyo mabubuo ngayong Mayo? Kadalasan po, ay then pinakita ko na rin sa ating mapa kanina, na manggagaling ho ito sa bandang Silangan, at ito po ay pa Eastern Visayas ang magiging direksyon. Eastern Visayas, papunta o palihis po ng North Luzon, at dito po banda, lalabas sa may bandang extreme North Luzon, sa may bandang hilaga po ng Luzon. At yan yung sinasabi natin na magiging track or direction po ng bagyong posibleng mabubuo ngayong buwan po ng Mayo. Bagamat hindi naman ito nakikitaan ng sobrang malakas o banta, kinakailangan pa rin po natin maging handa at maging alerto. Ngayon po ay wala pa tayong aktibong bagyo, ha, para malinaw. Wala pa po tayong aktibong bagyo. Ito, kitang-kita naman sa atin. Wala tayong aktibong bagyo, pero lagi ko sinasabi, kinakailangan maging handa. Ang paghahanda po na dapat natin gawin, unang-una, kailangan mag-antabay kayo sa ating mga weather update. Hindi man sa akin, may mga iba namang legit po na nagbibigay ng update. Sa Pag-asa rin, syempre, doon naman po talaga. At lagi kayong mag-antabay sa mga ina-update ko din po. Madaling araw pa lamang po nag-a-update tayo, at maraming salamat sa tinatapos ng video hanggang dito. Napakalaking bagay po yun para sa aming team. So ito po yung pangalawang paalala ko, nasa construction man pa rin tayo sa ngayon, pero napapansin nyo, umuulan-ulan na, nagmahal din ng materials, kaya kailangan patibayin natin ang ating mga bahay, bubong, halige, yung mga bagay na magpapatibay sa atin para paghahanda sa mga bagyong darating po. Ngayon pong nalalapit po na tag-ulan, no? Magsisimula yan June, July, and summer months. Yun po ang ating paghahanda. Mas mahaba po ang month ng tag-ulan kaysa sa tag-init, no? At alam naman natin, basta maghanda tayo, nakahanda tayo, di tayo mapipinsala. Yung pangatlong paalala ko, lalo na parte ng Metro Manila, Visayas at Mindanao, yung mga lugar ho dyan na talagang sobrang mabasura ngayon. Naku po, grabe talaga. Alam nyo, nung nakaraan, ang umulan na malakas, no? Last week ho yun. Yun po ay dala ng severe thunderstorm. Sobrang lakas, pero tumagal lamang yon ng 30 minutes hanggang 45 minutes. Malaking bahagi po ng Metro Manila nagkalat ang basura at nakaranas din ng pansamantalang pagkabaha. Pero kung yun ay magtutuloy-tuloy at kung may mga bagyong dumating at magpaulan, mas matindi pang magiging epekto. Kailangan linisin natin yung mga kanal, yung mga basura, itapon po sa tamang tapunan. Yung isang paalala ko pa, mag-imbak at mag-stock din po tayo ng pagkain na tatagal po ng pang 1 week on 2 weeks, bigas, no, mga delata, lalo na po kahit walang ulan, tag-init, no, kailangan hindi tayo labas-labas ng bahay dahil ang hirap sa labas. Marami hong namamatay sa heat stroke, no, at tandaan po nating mabuti yan. Kaya yung mga senior, yung mga na lolo at lola po natin dyan, wag na ho kayong labas ng bahay at
Makinig lamang po kayo ng update sa TV, balita sa YouTube, sa mga weather forecaster natin na legit para alam po natin ang lagay ng panahon. Always hydrated po ha. Isa pang paalala ko, kailangan din po na meron tayong tinatawag na go bags. So, kailangan ba ang go bags pag may mga bagyo lang? Kailangan din yan sa bawat oras. Lalo na po yung mga lugar na madalas na dinadaanan ng bagyo. Eastern Visayas, pinapaalalahanan na po ngayon pa lamang dahil ipinakita na po sa ating advanced weather system and sa ating advanced weather forecast sa first week and second week po ng May ay meron pong mabubuong sama ng panahon. Bagamat hindi pa ito kinoconsider bilang malakas na bagyo, may tsansa ito na maging tropical depression o level 1 na category po ng bagyo. Sa maging handa tayo, yung panghuling paalala ko, hindi natin pwedeng makalimutan ito. Always po tayong manalangin sa Panginoon na ito pong nakikitang sama ng panahon sa second week and first week po ng May ay hindi po maging super typhoon. Bagamat yung huling naging bagyo na malapit sa ating bansa super typhoon category na lumakas po hanggang 240 kilometers per hour, wag naman ho sana mangyari yung susunod na magiging bagyo o kung may bagyo mang mabuo sa first week and second week ng May ay hindi po maging malakas or mapaminsala. Muli, ako po muli si Kuya Francis, ang inyong weather forecaster. Kung umabot ho kayo hanggang dito sa video natin, hanggang sa dulo, paki-comment naman po ng inyong pangalan kung taga saan ho kayo para next update ho ay ma-shoutout ko po kayo. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo.